Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ilang taniman ng gulay sa Benguet, nagyeyelo na sa sobrang lamig. Mga magsasaka, problemado na sa aanihin. Bentahan ng gulay sa Metro Manila, apektado na kaya ang presyo? Driver ng Kasat Bus na nakapatay ng 7 magkakamag-anak sa aksidente sa Star Tollway sa Batangas, pansamantalang pinalaya. Operasyon ng LRT Line 2 naantala kaninang umaga dahil sa kumalas na bakal mula sa tren. 300 empleyado ng MMDA natanggal sa trabaho dahil tinapyasan ng budget ang ahensya. Momento sa sahod sa Calabarzon, aprobado na. Lalaking bumarel sa isang kagawad sa Caloocan, nakuhanan ng mismong biktima bago ito mapatay. Inarestong tindera, ginahasa umano ng isang pulis sa loob mismo ng headquarters ng Manila Police District. Fetus natagpuan sa CR ng isang eroplanong galing Abu Dhabi. 6 na sasakyan sa China nagkarambola. Isa sa mga rescuer nahagip ng paparating na kotse. Mayawak na kasing laki na ng buhaya, nagtala ng bagong record. At Aljor Abrenigat Gwen Zamora, aamin na ba sa totoong pagtingin sa isa't isa? Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po mga kapuso, nagyeyelo na po ang ilang taniman ng gulay sa lalawigan ng Benguet dahil sa sobrang lamig. Problemado ngayon ang mga magsasaka sa kanilang aanihin. Ang Benguet ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng gulay ng Metro Manila mula doon sa Benguet. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sumisiksik sa laman at nanunood sa buto na lamig ang sumalubong sa amin sa Sitio Sayangan sa Barangay Paway, Atok, Benguet bago mag-alas 6 ng umaga kanina. Kahit balot na, ramdam ko pa rin ang sobrang lamig. Ayon sa Pag-asa Station sa Baguio, nasa 6 hanggang 7 degrees Celsius daw ang temperatura dito. Ang mamang ito nga, may bitbit ng mainit na kape, halos mapasok pa siya sa sobrang lapit niya sa bonfire. Ito naman ang tumumbad sa GMA News nang puntahan namin ang isang taniman ng mga gulay. Namumuti na ang mga pananim sa kapal ng frost. Animoy mga diamanting kumikinang kapag natatamaan ng araw. Maging ang mga bulaklak na kalalili, di rin nakaligtas sa frost. Naninigas na ang mga repolyong ito sa kapal ng frost na tumama dito. Kaya naman karaniwang nasisira na ang mga ito at tuluyan ang hindi napapakinabangan. Bakit nasisira ang gulay pagka nagkakayelo? Yung parang naluluto, gano'n. Naninilaw raw ang mga ito hanggang tuluyan na ang matuyot. Hindi rin ligtas ang mga katatanim lang na patatas. Pag na-frost daw kasi, tuluyan na ang nasisira. Maging ang mga karot na ito nakatatanim na nung buwan ng Oktubre, nanganganib din daw na masira dahil sa sobrang lamig. So malaki po ang pagkalugi sa inyo. Oo, ma'am. Bakit po? Itong walang ma-harvest. So, Kaya agad inaani ni Mang Idring ang mga pananim na Chinese cabbage na pwede pa raw maisalba. wala na, ganun lang ng susunod lang ng tanim. So babawi na lang kayo sa susunod na Tanim mo. Sa Baguio City ayon sa Pag-asa, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura. Mas bababa sa 10 degrees Celsius kahapon. Ito ang pinakamalamig na naitala sa pagpasok ng 2011. Hanggang nariyan ang hanging amihan, patuloy raw na bababa ang temperatura. Sinabi natin yung formation ng snow sa China mainland, we have to be prepared for that. At para iwas sakit ngayong panahon ng taglamig, Stay healthy. Kung lalabas tayo sa gabi, lalo na sa gabi, gumamit tayo mga jacket, sa ating mga bisita, yung mga thick blankets. mula rito sa Benguet, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. At ngayon po, alamin natin kung apektado na ang presyo ng mga gulay na ibinabagsak dito sa mga tiga Metro Manila mula sa Mega Q-Mart sa lungsod ng Quezon. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki.
Mike, sa ngayon ay wala pa namang epekto sa presyo ng gulay ang pagbaba ng temperatura sa Benguet, kung saan nga nanggagaling ang may 50% ng mga gulay na ibinibenta dito sa Luzon. Kahit nga yung pagtaas ng toll fee na sinisingil sa NLEX at sa EDSITEX ay hindi pa rin gaanong ramdam. Ang sabi kasi ng mga tindera, matumal na nga ang kanilang benta ay wala pa rin namang problema sa supply. Pero anila, malamang daw ay mararamdaman ng mga epekto nito sa mga susunod pang araw. Ang Cloverleaf Market sa Balintawak, Quezon City ang isa sa mga bagsakan ng gulay galing Benguet. Dito nagmura pa ang gulay kumpara sa mga nakaraang araw. Kasi tapos na ang okasyon, back to normal na yung dating presyong mababa. Matumal po ang bentahan. Kahit po nung 31, matumal po. Kaya marami natalo mga tindera na 30 pesos kada kilo dati ang repolyo, ngayon 20 pesos na lang. Bumaba rin ng 10 piso kada kilo ang lettuce na dati 70 pesos. 130 pesos dati ang bell pepper, ngayon 100 pesos. 50 pesos kada kilo ang cauliflower na dati 90 pesos. Ang nagmahal ay patatas at carrots. 40 pesos kada kilo dati ang patatas, ngayon 60 pesos na. Ang carrots naman 50 pesos na dati 30 pesos kada kilo. Pero sabi ng mga tindero, pag maliit na ang supply ng gulay mula Benguet dahil sa cold frost, dyan na raw magsisimulang tumaas ang presyo ng gulay. Ngayong linggo, kung mag-ipik na yung kuwan na yan, kung walang ma-harvest, simple, kukulangin ng harvest. Kukulangin ng papunta rito. Sa Quezon po. Ayaw ng Department of Agriculture na umabot pa sa ganito ang sitwasyon. May programa na raw sila para sa mga magsasaka na laging tinatamaan ng frost. Ang simpleng-simple po at pinakamadaling solusyon nito is yung pagdidilig lang. At any certain period of the day, ay kailangan po ay from time to time ay nadidilig itong ating crops. Ito po ang makakaiwas para doon sa pagpupros. Papaalala po muli namin ito sa ating mga directors na magpapababa po sila ng mga tao sa mga magsasaka para sa ganon ay maibigyan po ng tamang paalala at pagigiya. Sabi pa ni Alcala, hindi magmamahal kundi babalik lang sa dating presyo ang gulay. Nagmumura raw talaga ang gulay kung Pasko hanggang ikalawang linggo ng Enero. Nag-ipon ng pera para mabili po nila yung karne. And after 2 weeks po ng Christmas, that's the time lang po na yung demand po sa pagbabalik ng datihan nilang kinakain ay saka po tumataas. Alam mo Mike, may mahigpit na bili ng Department of Agriculture. Hindi raw dapat gamitin na dahilan ang pagtaas sa toll fee para magmahal ang gulay. Noon kasing January 1 Mike, kung inyong maaalala, ay nagtaas ng may 11% ang toll fee sa NLEX at sa EDSITEX. At ito yung mga highway na dinadaanan ng mga biyahero ng gulay mula Baguio City patungo dito sa Maynila. Sa pag-aaral daw kasi ng Department of Agriculture, dapat ay 15 centavos hanggang 20 centavos lamang ang itataas sa bawat kilo ng ibinibentang gulay. Mike? Making, ibig sabihin yung pinakita mo ngayon lang na mga gulay, may dumadating pa o may natitira pang supply ng gulay sa mga palengke na galing doon sa mga dati ng stock? Gano'n ba yun? Hindi problema. Mike, ang supply, Maki. Actually, Mike, yun ang inaabangan ng mga tindera, yung dating ng mga biyahero ngayong gabi. Ang sinasabi nila kasi, ang mga ibinibenta nila ngayon, ito yung mga gulay na dumating, na binili ng kanilang mga biyahero mula sa Benguet kahapon at kaninang umaga. Ang hinihintay nila ngayon, Mike, ay ang supply simula ngayong gabi. Kasi raw, kung ngayon magkakulangan, simula ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw, ay dito na natin mararamdaman ang bahagya o pagtaas nga ng mga presyo ng gulay. Pero sa ngayon, Maki, tulad ng pinakita mo ngayon lamang, sagana pa sa supply dyan, na dami pang gulay? So far, Mike, wala naman daw talaga na shortage ng supply ng gulay. Kaya nga, medyo matumal na, tapos wala namang problema sa supply ng gulay, kaya naman hindi apektado yung presyo ng gulay. Maliban pa rito, Mike, may binabanggit kanina si Secretary Alcala ng Department of Agriculture na maliban nga dun sa mga gulay na nanggagaling sa Benguet, ay meron na ring mga gulay na nagmumula rin sa iba't ibang probinsya, katulad nga ng Quezon, katulad ng Rizal, at maging sa may Tagaytay. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido. Libo-libong pasahero ng LRT2 ang naperwisyo nang tumigil ang kanilang serbisyo sa kasagsagan ng rush hour kaninang umaga. May nakalatkad daw na bakal ang isa sa mga tren nila na nagresulta sa pagkabutas ng tinatawag na air hose
na nagpapaandar sa tren. Nakatutok si Micaela Papa. Huminto ang operasyon ng buong linya ng LRT Line 2 bandang alas 7:30 kaninang umaga matapos kumalas ang isang piraso ng bakal mula sa ilalim ng tren. Dahil peak hour nang mangyari ang insidente, tinataya ng Light Rail Transit Authority o LRTA na mahigit 62,000 na pasahero ang na-delay dahil sa insidente. Sa Vimapa Station pa lang daw, nakakaskas na ng bakal ang wheels ng tren. At pag-ikot nito sa Recto Station, nagsimula ng kawitin ng bakal ang mga fiberglass panel sa ibabaw ng wheels na dinadaanan ng mga maintenance personnel. Dahil sa mga nakaladkad na panel, nabutas ang ilang air hose kagaya nito na nagpapaandar sa tren at pati ang signaling sensors. Kaya ang tren napilitang tumigil sa Betigo Belmonte Station alas 7:30 kaninang umaga. 7:59 na nang maibalik ang half-line operation mula Santolan hanggang Cubao, habang tinatanggal ang apektadong tren at inaayos ang sensors. At pasado alas 9 ng umaga, 1.5 oras mula nang tumigil ang tren na ibalik na sa full operation ang linya. Pero dahil sa nangyari, nagkakaroon ng mga tanong tungkol sa kaligtasan ng LRTA at kalidad ng maintenance ito. Humihingi kami ng paumanhin sa mga mananakay natin kanina, sa mga naapektuhan ng delay. At saka pangalawa, i-assure ho namin ng ating mga mananakay na safe po ang ating tren. This is still under investigation ng ating mga technician. Gabi-gabi naman daw nagsasagawa ng inspeksyon ng lahat ng tren pero di pa matukoy kung bakit ito nangyari. Kaya magpapatawag sila ng mga eksperto para tukuyin ang problema. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.